ating oras ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanata 4, talataang 23 at 24. At ganito po ang sinasabi, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang pinalulugdan ng Ama, ang Espiritu kaya dapat kanan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Muli po, dakilang Diyos, Ama naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, marapat kang papurihan, O God, marapat kang sambahin sa Espiritu at katotohanan dahil Ikaw ang Diyos na siyang nagmahal sa amin. Walang katulad ang iyong pag-ibig na ibinigay mo sa amin, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang magkaroon kami ng kaligtasan. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, na ikaw lamang ang aming maitaas. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gabayan mo kami hanggang sa kami makatapos, na ang lahat ng gagamitin mo sa umagang ito ay mapuspos ng iyong banal na Espiritu, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming itaas at hindi ang aming mga sarili. Kaya, O God, ang iyong gagamitin na magdadala ng iyong mensahe sa umagang ito ay gabayan siya. Tulungan mo siya na ang katotohanan ito na kanyang ilalahad, Panginoon, na mula sa iyong banal na salita ay kanyang maibahagi ito na aming mapakinggan, upang ito, Panginoon, ay magagamit namin sa aming pamumuhay sa mundong ito na ginagalawan namin. Kaya, Panginoon, muli po, tanggapin mo ang aming papurit pagsamba sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning. Kahit na marami tayong pinagdadaanan ngayong taon na to, dapat hindi natin pinapabayaan ang ating spiritual life. Amen? Amen. Ayan, kaya ngayong umagang ito, ibigay natin ang ating buong lakas, ang ating 100% na lakas upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Let's sing our first song, Ilog ng Buhay. Let's clap our hands to our Lord Jesus. Let's sing. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasa
magtitiwala at magpupuri sa iyo. Walang makakatulad sa pagmamahal na pinaramdam mo sa amin, Lord. Kaya narito kami upang masuklian ang lahat ng iyon. Gusto naming magpasalamat sa lahat, Lord, ng blessings, sa lahat man ng problema na pinagdadaanan namin, sa lahat ng pain, Lord. Alam namin na lahat ng ito ay may purpose. At alam namin, Lord, na may maganda kang plano sa buhay namin. Kaya hindi kami titigil na umawit, hindi kami titigil na magpuri sa iyo, Panginoon, dahil ikaw, Diyos, ay walang katulad. Walang katulad ang pagmamahal mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya church, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Patuloy tayo na magpuri sa Kanya na
marami kaming pagkukulang pagdating sa iyo, Panginoon. At kung minsan natitake for granted namin ang iyong kabutihan. Pero kahit na ganun kami, Panginoon, hindi ka nagkulang na iparamdam sa amin ang iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, alam mo ang lahat sa amin. Alam mo kung kaming nahihirapan. Alam mo kung meron kaming pinagdadaanan. Pero Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal at sa iyong presensya, panatag na kami, Panginoon. As we sing this song, purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoon. Iparamdam natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Let's sing. Let's sing.
Narito po muli tayo sa ating pagbasa sa aklat ng Juan Kabanata 6, talataang 47 hanggang sa mga sumusunod. At ganito po ang sinasabi, "Pakatandaan ninyo ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Bambubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay aking katawan na ibinigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan." Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Muli po, o dakilang Diyos, kami po ay narito upang amin pong tuparin at gaganapin ang mga bagay na iyong inutos mula sa iyo, mga salita na amin pong gaganapin itong mga bagay na ito, ang pag-alaala namin sa iyong pagkamatay at muli mong pagkabuhay, at inaasahan namin, Panginoon, na kayo po ay muling babalik upang makasama kami sa iyong kaharian na walang hanggan. Kaya muli po, Panginoon, idinadalangin po namin ang mga simbolo na ito, na ang tinapay na naglalarawan ng iyong katawan na naghirap upang kami ay magkaroon ng kapatawaran, at ang simbolong ito, Panginoon, ng sarop, Panginoon, ng iyong dugo na natigis dahil sa aming mga kasalanan, ay nagkaroon ng katuparan na kami magkaroon ng kaligtasan. Kaya muli, Panginoon, ininadalangin po namin na yung basbasa ng mga bagay nito, na aming gaganapin ito, na ito'y isang pagpapala. Kaya, O God, muli naming hinihingi sa iyo, patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala. At tunay nga, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyo, subalit dahil sa iyong pagmamahal sa amin, ay nagkaroon kami ng kaligtasan dahil sa aming pananalig sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang umako sa lahat ng aming kasalanan. Kaya, O God, muli namin itong hinihingi sa iyo, pagpalain ang lahat ng gaganap nito, at ito'y hindi isang kahatulan sa amin, kundi isang pagpapala. Muli po namin, O God, pinagpasalamat at hinihingi namin, dinadalangin sa iyo sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Kumusta po kayo? At sa panahong ito ay tagulan na at umuulan po. Katunayan, dito po sa amin ay umuulan. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, ay salamat sa Diyos sapagkat sa pagkakataong ito ay muli binigyan tayo ng Diyos ng lakas, ng buhay, at patuloy na pinaparanas niya sa atin ang lahat ng biyaya na ikanyang ipinagkakalob po sa atin. Sa oras na ito, mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat ng aming mga kababayan na kasama po namin sa pananambahan po sa ating Panginoong Diyos, hinihiling ko po muna sa atin na tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang nasa langit, sa umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong banal na harapan upang minsan pa, Ama, kami po ay magpasalamat sa iyo sapagkat patuloy na sa kabila po ng mga pinagdadaanan namin sa buhay, mga suliranin, mga problema na mga takot, pangamba, mga worries, at mga sakit na dulot po ng mga virus na lumilitaw sa aming bansa. Panginoon, ang lahat ng ito, alam namin na patuloy na kami na iyong mga anak ay poprotektahan mo at kagabayan mo at bibigyan mo kami ng lakas at tapang na harapin ang lahat ng ito. Sa umagang ito, Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat meron kaming isang Diyos na katulad mo. Diyos na makapangyarihan sa lahat at patuloy na nangangako sa amin na kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Ama, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo. Humihingi po kami ng mga kapatawaran sa lahat ng mga mali at hindi matuwid na nagawa po namin sa iyong banal na harapan, Ama. Nawa po, Panginoon, ay loobin mo na kami ay maging karapat-dapat sa pagharap namin ito sa iyo at patuloy na pakalinisin mo po ang anumang dumi na meron kami. Nawa, Panginoong Diyos na dakila, aming Amang nasa langit, naway ang mensaheng minsan pa sa umagang ito na ngayon ay mahayag na mula sa iyo at dadalihin ng napakaliit mong lingkod. Naway ito'y basbasan mo upang lalo pang maging mabisa sapagkat sa pagkarinig namin ito, maramdaman namin your presence, Father, ang magbibigay sa amin ng tunay na lakas at tapang harapin ang hamon ng buhay. Ama, ang gagamitin mong lingkod ay patuloy na palakasin mo, patuloy na bigyan mo ng kapayapaan ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, maging kalmado at payapa, upang ikaw lamang ang maging sentro ng kanyang buhay at patuloy ng salita mo ay mahayag ng ayon sa iyong dakilang kalooban. Dalangin ko, Ama, ang lahat ng mga kapatid namin na makikinig nito sa mensaheng ito, naway bigyan mo ng katalinuhang mula sa iyo na hindi lamang po kami nanonood na sa oras na ito ng live streaming, kundi, Ama, sinasamba ka namin at pinupuri ka namin at tinataas ang iyong dakilang pangalan. Nawa maramdaman nila, Ama, na sa araw na ito ay araw na ikaw patuloy na kilalanin at patuloy na i-remind na sa bawat buhay namin ito yung araw ng pagtatagumpay at pagliligtas na ginawa mo para sa amin. At sa oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng parangal at ang lahat ng karangalan na ikaw na Diyos na lumikha sa amin at nagligtas sa amin sa tiyak na kamatayan. Ama, ang lahat ng mga bagay nito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Minsan pa, isa na naman pong paksa ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito at nawa ang paksang ito ay makakatulong po sa atin at yan din po ang aming panalangin. Sapagkat ang ating pong paksa ngayon ay how big is your God? Ang paksang yan ay, ang layunin niya ay upang ipakilala sa atin kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay natin at kung ano ang kayang gawin ng Diyos po sa atin.
Ang mga teksto po na ating pagkukuhanan ng mensahe ng Diyos ay mula po sa aklat ng Isaiah chapter 41 verse 10, sa Matthew chapter 17 verse 20, sa Philippians chapter 4 verse 19, at sa Psalms chapter 18 verse 3. Yan po yung mga talatang ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Ang nais ko pong unang babasahin sa inyo, mga kapatid, ay yung sa Isaiah chapter 41 verse 10, na ganito po ang sinasabi po, mga kapatid ko po, kay Kristo. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Alam po ninyo, aking mga kapatid kay Kristo, napakahalagang talata at nakapagbibigay ng lakas ng loob at tapang. Ang talatang aking binasa po sa inyo, yun lang sasabihin ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y sa iyo. Yun po ay nakapagbibigay sa atin ng encouragement na yung Diyos natin ang laging nagsasabi na lagi siyang sa atin. Alam po ninyo kung bakit nakapagbibigay ng tapang at lakas ng loob yung salitang ako'y sa iyo? Sapagkat ang nagsalita nito ay yung lumikha sa iyo. Ang nagsalita nito ang lumikha ng sandaigdigan. Ang may-ari ng nakikita po natin sa buong daigdig. Kaya nga po, napakasarap sa atin na ngayon maririnig mo ang talatang yan, nasasa iyo siya. At kapag siya ay sumayo, anong gusto niyang iparating sa atin? Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Ako ito. At laging nagsasabing, ako ang bahala sa iyo. Alam po ninyo, ang mga talata ay napakasarap pakinggan. Lalo na't ang sabi po niya ay, huwag tayong mangamba. Kasi alam ng Diyos, ng tao, darating sa punto ng kanyang buhay, ang pangamba. Darating sa kanyang buhay ang takot. At darating din sa kanyang buhay ang pag-aalinlangan. Kaya alam po ninyo, sa umagang ito, ako man sa sarili ko, ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung Diyos po natin ay lagi po tayong ginagabayan at tinaalalayan, lalo na sa kanyang mga salitang ngayon ay mahayag. Sapagkat ang sabi niya, ililigtas niya tayo at iingatan tayo. Totoo po yun. Maraming beses na pong pinakita at pinanaras ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. At marami na ring beses na pinaranas ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa atin. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ito po ay dapat maramdaman natin na hanggang sa kasalukuyan ng buhay natin, ang Diyos po natin ay katabi natin. Kaya nga po sa umagang ito, 4 na bagay ang nais ko pong ipaglingkod sa iyo sa tulong ng Diyos. Ang unang bagay ay ito po. God is bigger than our fears. Medyo nawala lang yung D. No. Okay. So, mga kapatid, ang unang bahagi ng ating pag-uusapan, God is bigger than our fear. Gusto pong iparanas ng Diyos at iparamdam sa atin sa unang bahagi ng mensaheng ito na ang Diyos po natin ay higit sa anumang bagay. Higit lalo na sa fear o sa takot na pinagdadaanan ng tao sa kasalukuyan, mga kapatid. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, fear not. Bakit po sinabi ng Diyos na fear not? Kasi ang sabi niya, for I am with you. Alam ko at alam mo rin bilang mga anak ng Diyos na yung sinabi ng Diyos na for I am with you. Kapag sinabi ng Diyos na I am with you, wala nga tayong takot na mararamdaman. Kasi po alam nyo kung bakit sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat matakot? Sapagkat ang takot, ang kahawian nito, ang kahahantungan nito ay pagdurusa.
at kamatayan. Sapagkat yan ay nagdudulot sa atin ng pag-aalinlangan doon sa lumikha sa atin. Kapag ang tao ay natatakot sa kanyang buhay, sa kanyang hinaharap, nangangahulugan lamang na ang Diyos na lumikha sa kanya, nag-aalinlangan siyang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ito po yung gustong sabihin sa atin ngayon ng ating Panginoon, na ang kanyang mga anak ay hindi dapat magalinlangan. Ang kanyang mga anak ay hindi dapat mawalan ng tiwala sa Diyos po nating makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, ang sabi po ng Pahayag, chapter 21, verse 6, ay ganito po ang sinasabi niya. Sinabi pa rin niya sa akin, ito po ang sabi ni John, nung pong nakikita niya sa kanyang pangitain, ay nagsasalita sa kanya ang ating Panginoong Diyos. Ito po ang sabi niya sa Revelation o Pahayag, chapter 21, verse 6. Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Diyos na siya yung Alpha at Omega? Na the Almighty, alam po ninyo sa Revelation chapter 1 verse 8, sinabi po yan, na yung pong Alpha at ang Omega ay yung pong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ngayon na nagsasabi sa atin, ang sino mang nauuhaw ay bibigyan niya ng tubig at kailanman ay hindi na mauuhaw. At ang tubig na to ay walang bayad na ibinibigay po ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ang talatang yan ay nagsasabi sa atin na kayang ibigay ng Diyos ang lahat sa atin. Kayang i-provide ng Diyos ang lahat sa atin. Ipinapakita po ng talatang yan na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang tanggalin yung anumang takot sa atin. Alam po ninyo mga kababayan, alam po ninyo mga kapatid po namin kay Kristo, sa totoo lang po sa kasalukuyan natin buhay ngayon, sa maraming mga tao, yan ang pangamba. Yan ang takot. Minsan nga sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos. Sinasabi tayong mga Kristiyano. Pero minsan dumarating talaga sa punto natin na minsan natatakot tayo. Hindi naman may kakailayan. Realidad yan. Yung tunay nating nararamdaman. Kaya nga marami Kristiyano nagsasabi sa atin, kahit na mga Kristiyano ay nakakaramdam ng pangamba, nakakaramdam ng takot. Minsan nag-worry. Bakit? Kasi nga po, yan ang realidad ng buhay. Na habang ang Kristiyano ay nandito sa mundong ito, ay mararamdaman niya yan. Pero alam mo, kapatid po namin kay Kristo, huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, God is our big God. Masigit siya sa anumang takot at pangamba po natin. Kaya nga po, patuloy tayong in-encourage sa mga talata ng Biblia, lalo po sa aklat po ng Hebreo chapter 2 verse 14 to 15. Ay ganito po ang sabi ng aklat ng Biblia, mga kapatid po namin kay Kristo. Dahil saang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan at pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot at kamatayan. Alam po ninyo sa talatang yan, maliwanag po yung sinabi ng Biblia, mga kapatid po namin kay Kristo. Ang dahilan kung bakit yung Alpha at Omega ay nagkatawang tao, yung makapangyarihang Diyos ay nagkatawang tao. Kasi ang sabi po ng Biblia, ang tao ay matagal na panahong naalipin siya ng kanyang takot at kamatayan. Kamatayang saan? Kamatayang espiritual, sapagkat ang tao ay napahiwalay sa Diyos, bunga
ng kasalanang kanyang pinagdaanan. Kaya nga po, alam nyo, dahil sa kanyang kabutihan, sa kabutihan ng Diyos natin, at yun po yung sinasabi po namin sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo ngayon ay nakikinig nito. Napakasarap na tayo po ay sa kabila ng ating mga nagawa, ay ang Diyos po natin ay patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya patuloy ang Diyos na gumagawa ng paraan. Sa totoo lang po, ang Diyos po natin ang laging gumagawa ng paraan para lalo makuha niya ang lahat ng tao. Para po ang lahat ng tao ay maniwala sa Kanya, para ang tao ay hindi mapahamak, para ang tao ay mawala ang takot sa Kanya, para ang tao mawala sa Kanyang pangamba, para ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Gumagawa po ang paraan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang patuloy na nagmamahal sa atin. Oh. Kaya nga po, hindi ho ba tayo dapat magtiwala sa Diyos? Hindi ho ba dapat tayo umibig sa Diyos at magmahal sa Diyos kung ang Diyos natin ay hindi umihinto na gumawa ng paraan upang ang tao ay hindi mapahamak? Kagaya po ng sinabi po ng Hebreo chapter 2 verse 14 to 15. Ano po ang sabi niya? Nagkatawang tao niya upang ano daw? Mawasak ang kapangyarihan ng Diablo na sa kamatayan. Yung kapangyarihan niya na sabi po niya ay na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Totoo po yun eh. Siya naman talaga nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, wala nang iba. At marami ding ginagawa po ang dyablo ng paraan para tayo mapahiwalay sa Diyos. Kasi gusto niyang mamatay tayo spiritual, mawalang relasyon natin sa Diyos at tayo ay magkaroon ng relasyon sa dyablo, hindi sa Diyos. Yun po yung layunin ng dyablo. Kaya nga, salamat po sa Alpha at Omega. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi niya sa magitan ng kanyang pagiging tao, nagkaroon ng laman at dugo upang mawasak ang kapangyarihan ng Diablo, ng kamatayang yan, at mawala tayo sa pagkakalipin ng takot at kamatayan. Alam po ninyo, yun ang sinabi po ng Biblia eh. Kaya nga po, alam nyo, mga kapatid po namin kay Kristo, yun po. God is bigger than our fears. Yun ang unang bahagi. Ang ikalawa, God is bigger than our faith. Ang Diyos po daw natin ay mas malaki yan, mas makapangyarihan sa ating pananampalataya. Bakit? Alam po ninyo, ang pananampalataya natin, pabago-bago. Totoo po yan. Kaya nga, sabi ni Santiago, kung ang pananampalataya nyo ay katulad ng alon sa dagat, yung pinapadpad magkabila, hindi ho kasi matibay ang ating paniniwala at pananampalataya. Minsan ho, ang tao talaga, yan ang kanyang kahinaan. Maaari ngayon malakas ka, bukas mahina ka. Yan ho talaga ang realidad ng buhay ng tao. Kahit tayo mga Kristiyano ho, naranasan natin yan. Bakit? Bunga ho ng pinagdadaanan natin sa mundong ito. Bunga ho na nakikita natin sa mundong ito. Yan lahat ng yan nakapagbibigay ng kahinaan sa tao. Kaya nga ang ating pananampalataya hindi ho stable. Ang ating pananampalataya ho ay parang dagat o parang alon sa dagat. Kung saan ipadpad ng alon o ng hangin, doon po yan pumapadpad. Kaya nga po, sa umagang ito, mga kapatid po natin, yung pong number 2 po natin, ikalawang bahagi, God is bigger than our faith. Kung mahina man ang pananampalataya mo, ang Diyos na sinasamba po natin ang higit yan. Bakit? Ito po ang sabi ng Biblia. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Nakita po natin, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nakita po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Diyos, mga kababayan, at mga kapatid po namin kay Kristo. Kung ang pananampalataya po daw natin ay maliit at lumilit, sa totoo naman po yan, kahit mga Kristiyano, lumilit ang ating pananampalataya. Kahit po sa aklat ng Biblia, napakarami pong halimbawang ibinigay po sa ating istorya na kahit po mga alagad ay lumilit din ang pananampalataya. Katulad po yung makikita natin sa Marcos chapter 4 o verse 35 to 41, wala po dyan sa outline ko mga kapatid. Pero basahin po ninyo ang istoryan diyan. Ang mga alagad din na lumitang pananampalataya nila Kahit kasama nila ang ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw ng kanilang mga buhay, nakikita nila ang kapangyarihan pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo.
Pero nung sila po ay nasa dagat na at malulunod sila, mamamatay sila, anong nangyari po sa kanilang pananampalataya? Ano pong nangyari sa kanilang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? O hindi po ba lumiit? Nagtaka sila eh. Bakit? Hindi ho pa kasi lubusan ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, sa umagang ito, totoo po yun. Kapag ka ang tao ay hindi ho talaga malalim ang kanyang relasyon sa Diyos, kapag ka ang tao talaga ay hindi niya nakikilala kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na siyang makapangyarihan sa lahat, o maaari nga na lumiit ang ating paniniwala, kagaya po ng kanyang mga lagat. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo kanila, kayong mga maliliit ang pananampalataya. Ngayon, kung ang tao ay lumilit nga ang kanyang paniniwala sa Diyos, sinabi po ng ating Biblia, God is bigger than our faith. Why? Ang sabi po ng Biblia, ng ating Panginoong Diyos ay ganito, magkaroon lang tayo ng pananampalataya ng sinliit ng buto ng mustasa. Kahit bundok daw, kaya nating palipatin. Ang sabi po, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Totoo po yun. Kapag ka meron tayong pananampalataya, kahit po daw sinliit lang ng buto ng mustasa, mawawala sa atin ang anumang takot at pangamba. Bakit? May tiwala tayo sa Diyos eh. Ang sabi po ng Biblia, walang bagay na hindi natin magagawa. Alam po ninyo, ang magandang halimbawa po diyan na gusto ko pong ibigay sa inyong ilustrasyon mula po sa aklat ng Biblia, yung babaeng nagkaroon po ng sakit ng 12 years. O tingnan po ninyo ang sakit niya 12 years, inaagasan. 12 taong ganun ang sakit niya, inaagasan. Gaano kahirap po yun? Pero alam po ba ninyo kung gaano ang kanyang pananampalataya? Tingnan po ninyo. Mahawakan lang daw niya ang damit o laylayan ng ating Panginoong Jesucristo, gagaling siya. Kasi hindi niya makita ang Panginoon sa dami ng tao eh. Kaya tingnan mo, dahil sa kanyang pananampalataya, nung mahawakan ang damit o laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling ba siya? Gumaling siya. Bakit? Pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. 12 years na may sakit na hindi kayang pagalingin ng ninumang tao. Hindi kayang pagalingin ng mga doctors. Naubos na nga ang kanyang kayamanan, hindi siya gumaling. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, gumaling siya. Yan ang sinasabi po ng talata sa Biblia, mga kababayan. Yan po sinasabi ng Biblia, mga kapatid po namin kay Kristo, na kung tayo ay magkaroon ng sinlaki lang ng butil ng mustasa ng pananampalataya, walang hindi nating magagawa. Ako po naniniwala po diyan. At pinararanas po ng Diyos sa atin yan, sa buhay po natin. Kaya nga po, salamat sa Diyos, patuloy tayong ini-encourage. Kaya kapatid po namin kay Kristo, ngayon ay nanonood ng live streaming na to, sabi po ng Diyos, kaya mo, kaya natin. Mawala ang takot natin pangamba, kundi patuloy tayong susunod sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, sa pagpapatuloy po ng mensahe ng ating Panginoon, ay katlong bagay po na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa tulong ng Diyos. God is riches. God is richer than our needs. Sa kasalukuyang buhay natin, maraming tao alam po ninyo, sa bagay, realidad talaga yan eh. Bakit? Hula din kasi yan eh. Darating ang araw, ang mundo magkakaroon ng kagutuman. Sa totoo lang po, yan ang pinagdadaanan natin. Hindi lang sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas, kahit sa buong mundo. Apektado yan. Apektado ang hanap buhay natin. Apektado yung ating ekonomiya. Yung mga pamilya, minsan isa lang ang nagtatrabaho sa kanila. Sa dami ng pangangailangan. Minsan hindi na nakakaya. Ang gobyerno naman patuloy namang nandyan, na patuloy na nagbibigay ng ayuda. Pero tignan po naman ninyo, ang ekonomiya ng bansa natin, kahit gusto mo magtrabaho, yung kumpanyang pinapasukan mo ay bumabagsak. Bakit? Wala na eh. Lalo na sa mga kumpanya na hindi na kailangan dahil dito sa pandemic natin. Ang dami pong nagugutom. Ang dami nawawalan ng trabaho. Kaya nga po, hindi ko malaman kung masisisi ba ang tao na mangamba dahil sa nangyayari sa kanyang buhay. Dahil kahit ang mga business ngayon ay bumabagsak din. Nakita nyo, yung mga nakasarado. Bakit? Lalo ngayon, under na naman tayo ng MECQ. Sarado na naman. Kaya kami po dito, konti lang. Ilan lang kaming piraso dito. Bakit?
Kasi nga, we will follow our government. Kaya lang, ang gusto ko lang sabihin sa umagang ito, ganun po talaga. Talagang nangyayari ngayon ang kagutom. Kaya maraming mga tao ngayon nagwawala. O marami ngayon ng tao talagang ang galit sa puso, ang puot sa puso. Bakit? Sisi dito, sisi doon. Bakit? Kasi nga naranasan niya magutom. Pagka ikaw ay nagugutom at nakita mo ang anak mo umiiyak at wala makain, magwawala ka, ikaw na magulang. Gagawa ka ng masama para mabigyan mo ng pagkain ang pamilya mo. Totoo po yan. Iyan ang realidad na nangyayari sa bansa natin ngayon. Marami po tayo mga kababayan ang natatakot. Kaya nga po sa umagang ito, gusto ko pong encourage kayo na hindi dahilan para mangamba ang Kristiyano at sa inyo po mga kababayan. Bakit? Ang ikatlong bagay po natin, God is richer than our needs. May Diyos po tayo. Pakinggan po ninyo ang talatang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Mula po sa aklat ni Apostol Pablo na sinulat sa Filipos chapter 4 verse 19. Ito po yung napakasarap pakinggang salita ng Diyos. Ang sabi niya ay ganito, at buhat sa hindi maubos, pakinggan po ninyo ha, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Yung po daw kayamanang hindi kayang ubusin. Nakita po natin, kung ang Diyos natin ay nasa atin, ang sabi po ng Biblia, yung lahat ng kanyang anak na umaasa sa kanya, ang sabi po ng Biblia, yung kayamanang hindi kayang ubusin ng tao, sapagkat ang Diyos po natin ay mas mayaman kaysa kanino man. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Maliwanag po ang tala ng Biblia, mga kababayan at mga kapatid po namin kay Kristo, at patuloy namin kayo ni-encourage. Kung ang ating Panginoong Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang sabi po ng Biblia, yung po daw kayamanan ng Diyos ay ibibigay sa atin kung maniniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, naalala ko ang isang talata sa Biblia. Wala po dyan sa outline natin. Sa aklat po ng John chapter 15 verse 7, karugtong po ng talatang yan. Ang sabi po niya ay ganito, kung kayo ay patuloy na mananatili sa akin at ang salita ko ay mananatili din sa iyo, anumang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Sino po nagsalita dyan? Hindi po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Tanong, paniniwalaan mo ba yon? Tanong, totoo ba yon? Tanong, ibibigay nga kaya ng Diyos ang kanyang pangakong yon? Totoo po, sapagkat ang nagsabi po dyan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung ang anak ng Diyos ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng salitang ito ay nananatili sa Kanya, ano man po daw hilingin natin, ibibigay po daw sa atin. Kaya nga po, mapalad ka, kapatid. Bakit? Ikaw ay nasa ating Panginoong Jesucristo, at ikaw ay nananatiling naniniwala sa Kanya, at kailanman ay hindi Kanya papagkukulangin. Yan ang maliwanag. Kailanman ay hindi Kanya papagkulangin. Bakit? Kasi nangako sa sayo na kung ikaw ay nananatili sa Kanya at ang salita niya nananatili sa iyo, ibibigay niya lahat ang kayamanan na hindi kayang ubusin na mula sa Diyos. Salamat po sa Diyos natin. Bakit? Patuloy po tayong ini-encourage. Kaya nga alam po ninyo, ang salitang ito, pakatandaan po ninyo ito, mga kapatid po namin kay Kristo. My God shall supply all your need. Ang Diyos ko na ngayon ay pinapaniwalaan ko, kaya niyang isupply ang lahat ng kailangan po ninyo. Kaya aming mga kababayan na ngayon ay nanonood nito, kayo rin na aming mga kapatid kay Kristo, tama po ang sinabi ng Biblia. Yung po daw lahat ng kailangan ng tao, kayang isupply ng Diyos na kinikilala po natin. Amen po ba doon? Oh, amen po. Kasi yan ang Diyos natin. Kasi ang sabi niya, God is bigger than our needs. Oh, mas mayaman siya. May kailangan ka ngayon, kayang ibigay ng Diyos yan. Anong kailangan mo? Kayang ibigay ng Diyos yan.
basta't paniwalaan mo siya at mananatili ka lang sa Kanya. Mga kapatid ko po, sa pagkakataong ito, ay patuloy namin kayong in-encourage. Katulad po ng sulat ng mga awit, chapter 50, verse 10 to 12. Ganito po ang sinasabi niya. Sapagkat, ang sabi po niya, pagkat akin, tingnan po ninyo, sabi ng Diyos, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Pinapaliwanag lang po ng ating Diyos sa langit na ang lahat ng nakikita natin, Kanya at pag-aari Niya. Yung nakikita nating maraming bakahan, maraming ibon na lumilipad, yung maraming isdang nakukuha sa dagat, yung lahat ng kayamanan, ginto at pilak, Kanya po daw yan eh. Yan ang Diyos natin. At siya rin yung nangako na magsusupply sa lahat ng kailangan mo. O, mangangamba ka ba? Matatakot ka ba? Mag-aalinlangan ka ba? Di na. Bakit? Kasi yung Diyos ay nagsasabi ngayon sa'yo na siya yung dapat na Diyos na kilalanin mo at wala nang iba. Kaya nga po, patuloy na sinasabi po ni Apostol Pablo sa atin, lalo na po sa aklat po ng Filipos chapter 4, verse 15 to 16, ay patuloy niya po tayong in-encourage. Ito naman po yung layunin ng mensaheng ito, is to encourage every one of us. Kasi po, patuloy, ito po yung paraan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay palakasin sa kanyang buhay. Kasi alam ng Diyos kung ano ngayon ang ating naranasan at pinagdadaanan. Kaya nga, salita ni Apostol Pablo ay ganito. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral na magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. Yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Dugtungan ko po. Uli, sa verse 17 and 18, ang sabi po niya ito, hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Nahatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Alam po ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo dyan? Nasasagana ang kanyang mga anak. Kaya nga sabi niya, pinahintulutan niya na kunin ang tulong ng mga kapatid sa Kanya. Bakit? Kasi yung ginagawa ng kapatid na tutulungan niya ang kanyang kapwa ay isang mabangong samyo at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Bakit? Bakit kinuha ni Apostol Pablo yan? Upang ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na maranasan ng lahat ng kanyang mga anak. Yung pong ibig sabihin. Alam po ninyo, mahalaga din to mga kababayan at mga kapatid po namin kay Kristo. Lalo na sa ganitong panahong pinagdadaanan natin, marami pong nagugutom. Kung tayo po ay may kakayahang tumulong sa ating kapwa, huwag nating ipagmaramot. Bakit? Kasi lalo kang pagpapalain. Yun po yung sabi ni Pablo. Kaya nga po, sabi niya, tinanggap ko yan para lalo mong maranasan ang pagpapala na mula sa Diyos. Kaya nga po, alam nyo, ulitin ko, ang sinabi po ng Filipos chapter 4, verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tandaan po ninyo yung talata, Philippians chapter 4, verse 19. Ulitin ko po kasi malapit na po tayo matapos. Sabi niya, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Salamat po sa talatang yan, mga kapatid po namin kay Kristo.
Kaya nga po, tunay nga na kahit si Dr. Lucas, ay sinabi po niya ang ganito. Pakinggan po niyo yung sinabi ni Dr. Lucas. Lucas chapter 6 verse 38. Para lalo tayong ma-encourage, mga kapatid po namin kay Kristo. Ano po sabi niya? Give, and it will be given to you. Pag nagbigay ka, bibigyan ka eh. Di ba? Sabi niya, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Yan ay prinsipyo po ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na hindi ka pagkukulangin. Pero meron kang dapat gawin. Lalo na sa panahong ito. Di po ba? Sa ating mga kababayan at sa mga kapatid natin, tumulong po tayo at pagpapalain tayo. Ang ikaapat po na bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa tulong ng Diyos, God is stronger than our enemies. Totoo ba yun? Totoo po yun. Pinaranas po ng Diyos yan. Hindi lang sa atin ngayon, kahit sa kanyang bayan, kahit sa kanyang mga lingkod sa lumang tipan. Pinaranas po ng Diyos yan. Na laging nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Bakit? Tingnan po ninyo. Ang sabi ng awit verse 18-3, ganito po sabi niya, kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Totoo po yan, mga kababayan. Bakit? Hindi po ba ninyo naranasan ang pagliligtas ng Diyos sa atin, sa ating mga kaaway? Patuloy tayong pinoproteksyonan ng Diyos sa ating mga kaaway? Kahit po sa Biblia di po ba? Tandaan po ninyo ito. Kapag ang presensya ng Diyos ay lagi nating kasama, walang takot nating harapin ang lahat ng ating mga kaaway. Anumang klaseng kaaway ng buhay natin, hindi lamang po yung pumatay ng tao. Hindi ho yun Yung lahat ng pinagdadaanan ng buhay natin na nagiging kaaway ng ating pananampalataya para tayo ay sumuko sa paglilingkod ng Diyos, lahat yun kakayanin nating mapagtagumpayan. And that is our enemies in our lives. Bakit? Kasi ang Diyos po natin ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Alam po ninyo, gusto kong magbigay sa inyo ng isang ilustrasyon. Diyan sa ating ikaapat na bahagi, that God is bigger than to our enemies. Ano po yun? Alam po ninyo kung ano sabi? Naalala ko lang kasi yung si Haring Saul. Ito po kasi napakaganda Si Haring Saul, si Haring Saul po, nung siya'y lumaban, walang bayan na hindi niya nasakop. Walang laban na hindi siya nagtagumpay. Lahat panalo. Bakit? Kasi itong Haring Saul na to, sumusunod sa Diyos at kinikilala niya ang Diyos. Hindi po siya sumusuway Kaya nga lahat ng laban niya ay panalo. Pero bakit sa punto ng buhay ng tao? Pakinggan po ninyo ito. At maaring dumating din sa atin ang ganitong klase ng istorya ng buhay. Pero sa haba ng kanyang pagtatagumpay at sa haba ng kanyang paglilingkod, dumating sa punto sa kanyang buhay na hindi na siya nanalo. Alam niyo kung bakit? Dumating din sa kanyang buhay na siya po ay natalo, na siya po ay natakot, na siya po ay nangamba. Pero dati wala yon. Nung siya ay nasa Panginoon, nung ang presensya ng Diyos ay nasa kanya, walang pangamba, walang takot. Pero bakit dumating yan? Alam niyo kung bakit? Si Goliath po, Pilisteo, hinahamon niya ang kanyang bayan. Araw-araw, hinahamon niya ang bayan ng Diyos. Iniinsulto niya ang bayan ng Diyos. Pero may lumaban ba kay Goliath? Wala. Anong ginawa ni Haring Saul? Takot, nagtago, umupo. Hinayaan niyang hinsultuhin ng Goliath na Pilisteyong yan ang Diyos natin. Kasi wala siyang magawa. Hindi niya kaya. Pero alam po ninyo, isang bata lang. Nung ang presensya ng Diyos lumipat doon sa bata na si David, alam po ninyo, hindi niya pinahintulutan na insultuhin ni Goliath ang Diyos ng Israel. Sa isang bato lang, tinapos niya ang buhay ni Goliath. Alam po ninyo, maaaring sa punto ng buhay, maaaring dumating sa atin yan.
yung sa ating paglakad in our journey in life bilang Kristiyano, maaring maraming tagumpay tayo. Pero pakatandaan din natin, hindi lahat tagumpay. Kasi dumarating din sa puntong minsan nabibigo tayo. Pero sa oras ng ating kabiguan, huwag tayong makalimot na lumapit muli sa Diyos po natin. Katulad ng sinabi ko noong nakarang linggo, ang Diyos po natin ay Diyos ng another chance. Hindi po siya Diyos na maramot. Laging Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga tao, kagaya ni Aring Saul. Kaya nga po, sa umagang ito, Christians have the armor of God to protect them from all their enemies. Ang Kristiyano po daw, meron siyang armor of God para protektahan ang lahat ng Kristiyano sa lahat ng kaaway. Ano po yun? Ito po ang sinasabi ng Ephesians o Epeso, chapter 6, verse 11 to 12. Pakinggan po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Kaya nga alam nyo, mga kapatid ko po kay Kristo, sa umagang ito, ang sarap na marinig natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi lagi tayo na-encourage ng God na tayo binigyan ng mga sandatang pandigma. Kasi alam niya may gera tayo. Alam niya may laban tayo sa mundong ito. Hindi natin kakayanin mag-isa. Hindi mo kayang mag-isa. Kaya nga sabi ng Diyos, binigyan ka ng mga sandatang pandigma. Panlaban mo para magtagumpay ka sa mundong ito. Kaya nga ang sabi niya ay ganito, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga pangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang laban natin marami. Maaring, sabi nga na narinig ko, kahit saan tayong pumuntang lugar, maraming mga difficult person in our lives. Maaring sa buhay natin, ang tao, kalaban natin. O sabi pa dyan, may mga spiritual laban tayo and battle. Mga kalaban natin na umiiral sa mundong ito. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Binigyan tayo ng mga sandatang panlaban natin para makalaban tayo at magtagumpay po tayo sa laban natin ito. Kaya nga po, kung dudugtungan po natin ang talata ng Biblia, sulat din Apostol Pablo, ganun din sa Kapitulo 6, verse 13, ay ganito po sabi niya, kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, sa sulat po ni Apostol Pablo yan, kung ang anak ng Diyos ay patuloy niyang sinusuot ang buong kagayakan ng Diyos o yung armor of God, at kinuha natin ang lahat ng sandatang panlaban natin, ang sabi po ng Biblia, magtatagumpay tayo, mananatili tayong nakatayo. We will stand firm in our faith to God. At tayo po ay mga anak ng Diyos na nagtatagumpay. Kaya nga, patuloy tayo ni-encourage ni Apostol Pablo eh. Kaya nga, sabi niya in Philippians chapter 1, verse 6, ay ganito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Ako po, mga kapatid ko, ay naniniwala, at kayo rin, na ang Diyos natin ay kumilos sa buhay natin. At nagsimula siya sa atin ng maraming mabubuting bagay na pinakita niya at pinaranas niya sa iyo bilang kanyang anak. At ang sabi ng Biblia, itutuloy niya yan at itutuloy niya yan at hindi ka papabayaan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, ito pong mga pinag-aralan po natin sa umaga pong ito para hindi po ninyo makalimutan. Narito po ang 4 na bahagi na pinag-aralan po natin sa mensaheng ito. Ang ating pong paksa, how big is your God? Ang ating mga talata ay Isaiah 41:10, Matthew chapter 17 verse 20, Philippians chapter 4 verse 19, and Psalms 18:3. Ito po yung 4 na bahagi. God is bigger than our fear.
God is bigger than our faith. God is richer than our needs. And God is stronger than our enemies. Sa umaga pong ito, patuloy na ini-encourage po namin kayo, mga kapatid po namin kay Kristo, katulad ng ating pinag-usapan po. Huwag po tayo maglinlangan sa Diyos natin. Higit yan sa kanino man. Higit yan sa pangangailangan mo. Higit yan sa takot mo. Higit yan sa pananampalataya mo. Higit yan sa lahat ng ating mga kaway ng buhay. Tandaan mo ito, kapatid ko kay Kristo, at sa lahat ng aming mga kababayan. Napakasarap damhin sa buhay na tayo'y bahagi ng kapamilya ng Diyos. Kasi patuloy niyang sinasabi sa buhay natin, huwag po ninyong kalilimutan na kung ang ating Panginoong Diyos ay naka-angkla tayo sa Kanya at ang salita Niya ay nananatili sa atin, anumang hilingin mo, ibibigay Niya. Subukin mo. Challenge mo yung sinabi ng Diyos kung totoo o hindi. Pero ako, sinasabi ko ngayon to sa iyo. Sinubok ko at naranasan ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay po namin. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, totoo po ito. Kung patuloy tayong kikilala sa ating Panginoon at mananatili tayo sa Kanya, walang hindi na hindi natin makakaya. Kaya mo yan. Kaya natin ito. Lumaban tayo kasi may panlabang pandigma na ibinigay ang Diyos sa atin. Sama-sama tayo kasi ang Diyos ay patuloy na umiibig sa iyo at sa akin. Sa lahat ng aming mga kababayan ay patuloy naming in-encourage na sa magitan ng mga salitang patuloy po ninyong naririnig sa live streaming na to. Nawa po ang aming panalangin ay patuloy niyong maranasan din ang biyayang ito. Ay maranasan din ninyo ang Diyos na ngayon ay sinasamba ng aming buhay. At alam ko din, siya ring Diyos na kinikilala nyo. Ang akin lang panalangin, nawa abang may pagkakataon, ay patuloy nating tanggapin ang kanyang alok na tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kabayan, kapatid po namin kay Kristo, ang buhay natin dito pansamantala lang. Hindi yan pang walang hanggan. May katapusan ang lahat na ito. Ang totoo lang po niyan, mga kapatid at mga kababayan, napakarami na binigay yung mga mark of the end times. Marami na. Kaya hinihintay na lang natin na ang salita niya ay maikalat sa buong sandaigdigan. At kapag dumating yon, that is the end of the world. Bago po dumating ang kawakasan ng mundo, dalangin namin na naway magpatuloy tayong lumapit at kumilala sa Diyos po natin para maranasan natin ang kaligtasang sinabi niya, at hindi lang kaligtasan sa mundong ito, pati yung buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa lahat ng mga taong kikilala sa Kanya at sasampalataya sa Kanya. Nais po naming kayong makasama, hindi lang sa mundong ito, kundi pati sa langit, bayang walang hanggan na pangako ng Diyos to those people who believe to our Lord Jesus Christ. Nawa po sa umagang ito'y pinagpala po tayo sa Kanyang mga salita at naging kalakasan natin ang Kanyang mga salita at naging katapangan natin ang Kanyang mga salita sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng dakilang may kapal. Marami pong salamat sa patuloy na inyo pong pakikinig at panonood ng live streaming na ito. Salamat po ng marami sa inyo, and God bless us all.
Tayo po ay dumako na sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos na ito po ay pinapabot sa atin na ang pagbibigayan. Para po ito sa ikaluluhati ng pangaral ng mabuting balita ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat ng Lucas, Kabanata 6, talataang 38. At ganito pang sinasabi, "Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin." Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na sagana na magbigay sa lahat ng iyong mga anak. Kayo po ang Diyos na nagpapala, kayo po ang Diyos na sagana at mabuti na kayo po ang nagbibigay sa amin ng siksik, liglig at umaapaw kung kami po ay susunod sa iyong palatuntunan. Kaya o God, muli po namin hinihingi sa iyo na sa aming pagbibigay, Panginoon, ay bibigay po namin ang totoo, Panginoon, na mula sa aming puso ay hindi po kami nagbibigay dahil lang sa pangangailangan, kundi ito, Panginoon, ay ang aming pananalig sa iyo. Panginoon, muli naming hiningi sa iyo, pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na sa iyong aming pananalig sa iyo, Panginoon, ay ibibigay namin ang wasto, Panginoon. Kaya, O God, pagpalain mo ang lahat ng mga trabaho ng bawat kapatid, yung mga negosyo, kung anuman ang mga tinatangkilik, O God, ay ibuhos mo ang pagpapala upang sa gayon, ito naman, Panginoon, ay magagamit namin sa pagpapala sa iba. Kaya, O God, muli naming idinadalangin sa iyo ang lahat ng mga bagay nito na aming tinatangkilik ay iyong pagpalain. Kaya, O God, muli po, ito po ang aming hiningi sa iyo, dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus walang hahanapin
Okay, magandang umagang muli sa inyo mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay nasa dako na ng balitaan. Ang unang balita po natin, siyempre may magdaraos ng kaarawan. At ang magdaraos ng kaarawan po ay si kapatid na Rachel Anyora. Okay, sa darating na August 16. Sa Sunday po yan. Ayan. Palakpan po natin, Sister Rachel. Okay. At nais ko pong patuloy na binabalita na pagkatapos po uli nito ay meron pa po tayong panonoorin na live streaming din ang UCCS. Sa panguna po yan ng pangalatang chairwoman, si kapatid na Beng Formento. O palalabas po yan para sa atin na mga anak. Para nag-aaral din, para may Sunday school din yan. Kaya lang, sa pagkakataong ito, dahil live streaming yan, yung mga magulang po natin, yung mga anak nila, gabayan nila sa kanilang mga bahay. Kasi may mga props pa yan, may mga ginagawa pa po yan. Kaya kung maaari, tulungan yung mga anak natin para yung mga anak natin, kahit nasa bahay sila, ay natututo po sila sa magitan po ng live streaming na to ng UCCS. Salamat po sa panguna po ni Kapatid na Bing at sa lahat ng mga opisyalis niyan at sa lahat ng ginagamit po ng ating Panginoon sa live streaming ng UCCS. God bless you all po. At balita din po namin sa darating na August 16 ay magkakaroon din po ng third fellowship po ang CLDC na gagawin po yan sa August 16 sa ganap na alas 3 ng hapon. At patuloy na dalangin namin na suportan po natin ang lahat ng programang yan ng panlalawigang gawain po. Lolan, Dorcas po yan, CLDC. So, announcement din po sa lahat po ng mga may part po dyan ay pakidala na rin yung pong mga inyong pong recorded na video para po may saayos na. Para po pagdating ng Sunday ay okay na po ang lahat ng yan. Inuulit ko po, pakisend na po doon sa email na binigay po namin sa inyo para po makuha namin. Okay po? So, yan po ay sa panguna po ng ating kapatid na Jane na siyang presidente po ng CLDC. Kahapon po, nag-meeting kami, pinapa-announce din po ito sa lahat po ng mga local churches ng lalawigan ng Cavite na nawa po yung kung may pagkakataon na po ay maibigay na po natin yung mga bawat local ay yung kanilang mga contribution na monthly contribution na tulong sa mission ng CCC lalo tigit sa evangelism. Pinapa-announce po ng chairman po niya na walang iba kundi si kapatid na Abner Pagtakhan ay maaari po ninyong ipadala na yan. Kasi po ipapadalan kayo ng sulat o sa group chat makakarating with the secretary ng CCC o the treasurer kung saan po ninyo ipadadala yung tulong po natin doon sa ating mission ng CCC na may sinusuportan po tayo. At ganoon din sa mga campsite na tinutulungan din po natin. Ibibigay din po yung mga number o kung saan nyo ipadadala ang tulong na gagawin po natin, ng mga pledges na pinangako natin po yan. So nawa po ay kahit po mayroong pandemya, pero kagaya ng mensahe kanina, yung tulong natin isang mabangong samyuyan sa Diyos at kalugod-lugod. Ang balik po nyon, labis na pagpapala sa atin. Okay po? So patuloy po ang ating live streaming. Every Wednesday po yan. Sa ganap po yan ng alas 3 ng hapon. At every Sunday, sa ganap naman yan ng alas 8 sa ating worship online. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating media o multimedia ng Imus Church sa kanilang pagpupursigi, sa kanilang pagtulong sa atin. Talaga pong pagpalain po sila ng ating Panginoon. Okay? May balita pa po. Ang balita ay ito. Ano ba yan? Like. Yung po nakikita nyo sa screen nyo. Like, follow, and share our social media account. O, meron po tayo sa Facebook. Meron po tayo sa YouTube. Meron po tayo sa ano yon? Spotify. Ayan. Yung maririnig lang ninyo. Halimbawa, nagbibiyahe kayo. Gusto nyo pakinggan. O, maririnig po natin yung mga mensahe, yung pong programa ng Imus Church. Lahat po yan marinig nyo. Pakisuportahan po sa lahat ng ating mga kapatid kay Kristo. No? Pakisuportahan po natin yung ating mga media account. Ulitin ko, sa Facebook, meron po tayo. Sa YouTube, meron po tayo. At saka sa Spotify. O, nawa po ay tangkilikin po natin ang sariling atin. Ayan. Okay ba? So, maraming po salamat and God bless you all po sa lahat po ng inyong pong suporta. Pagpalain po kayo ng dakilang may kapal.
Okay. Ay, nais ko po palang ibalita din. Yung pong ating mga tithes, yung ating pong giving, nakalagay na po yata sa Facebook, yung account kung saan nyo padadala, ay wag po kayo magatubili. Naipadala po ninyo ang inyong tulong sa church. Okay po? At God bless you po. For our closing song, let's sing through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me
Okay, mga kapatid ko, kay Kristo, tayo po ay nasa dako ng pangkalahatang panalangin. Muli po sa pagkakataong ito ay hinihiling ko po na sabayan po ninyo ako sa isang panalangin na sa magitan po ng panalangin ito ay diringgin tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyong banal na trono, langit bayang walang hanggan. Ni Ikaw na Diyos na kinikilala ng aming buhay. Ikaw na Diyos na may likha sa amin. Ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng maraming mga pagpapalang tinatanggap namin sa aming mga buhay. Ikaw ang nagbigay sa amin ng karunungan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas. Ikaw ang nagbigay sa amin ng bawat pagkakataon ng aming buhay. Lalo tigit God, papasalamat kami sa pagpapatawad mo lagi sa amin sa mga mali naming nagagawa sa iyong harapan. Sa oras na ito, Ama, nagpapasalamat muli kami dahil alam namin, God, na sa makita ng mensaheng aming narinig ay nakapagbigay sa amin ito ng lakas at patuloy na paniniwala at pananampalataya sa iyo na ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng nangako sa amin na kailanman. Hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mangamba, hindi kami dapat mag-worry, hindi kami dapat manghina o panghinaan ng loob, hindi dapat kami na mag-doubt in our faith, pero manatili kaming magtiwala sa iyo. God, nawa panaligan namin ang iyong pangako na kung kami ay mananatili sa iyo at ang mga salita mo ay mananatili sa amin. God, anumang hilingin namin sa iyo ay pagkakalumo po sa amin. God, naniniwala din po kami sa sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verse 19 na ikaw ang pinakamayaman at kailanman ay hindi mauubos ang kayamanang iyan. At ipagkakaloob mo lahat ng kayamanang iyan sa lahat ng mga tao o mga anak mo na naniniwala sa iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Sa oras nito, Ama, tinatas namin ang iyong dakilang pangalan sapagkat sa araw na ito ay muli pinalakas mo kami sa kabila ng mga pinagdaanan namin sa mga nagdaang araw na nakapagbigay sa amin at nakapagdulot sa amin ng kahinaan at karuwagan sa buhay po namin. Subalit sa oras na ito, Ama, patuloy na pinalakas mo kami at patuloy na kami, Panginoon, ay pinapaniwala mo rin kami na kailanman ay hindi mo kami pababayaan sa buhay po namin. God, nagpapasalamat kami ng lubos sa iyo sa lahat ng mga anak mo na patuloy na naranasan nila ang iyong kapangyarihan sapagkat sa mga kapatid namin na under ng PUI, under ng PUM, ng virus na to, ng COVID-19. Lahat sila, Ama, ang resulta ay negative. God, salamat po ng marami sa iyo sapagkat ikaw na Diyos na nangako sa amin na hindi mo hayaan na ang iyong mga anak ay magdurusa. God, hindi mo hayaan na ang iyong mga anak ay maranasan nilang kapigatiang itong dulot ng virus na to. Kundi po proteksyonan mo kami at gagabayan mo kami at iingatan mo kami. Sa oras nito, Ama, itinataas ko ang aking tinig sa iyo. Nawa alalayan mo po ang lahat ng iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ay palakasin mo ang aming mga kalooban kung kami man ay nanghihina sa araw-araw ng aming buhay. Alalayan mo kami, Ama, at patuloy na tutulungan mo kami sa aming paglakad tungo sa iyo. Kung kami man na, Ama, ay madapa at matisod, muli mo kaming itayo, Ama, at kami makalakad mulit. Sabayan mo kami hanggang marating namin ang hangganan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Ama, dalangin ko ang bawat pamilya, ang lahat ng iyong mga anak, lahat ng naniniwala sa iyo at sumasampalataya sa iyo. Dalangin ko, Ama, naway bawat pamilya ay patuloy na payapungin mo
ang mga buhay sa mundong ito. Payabungin mo ang kanilang mga buhay espiritual. Patuloy naming maranasan ang mga salitang aming nababasa mula sa iyong aklat na Biblia, na ang lahat ng aming nababasang ito ang nagdudulot sa amin ng tagumpay. Naway manatili kaming makipag-communicate sa iyo, Ama, at patuloy naming paniwalaan ang lahat ng mga pangako mo sa amin. God, sa oras na ito, alam ko, at ang bawat isa sa amin, na marami pa kaming laban habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. At ang bawat laban namin ay mananatili kami, Panginoon, na magiging matatag at magtitiwala na kailanman ay hindi mo kami iwan ni pababayaan man sa aming labang ito. Kundi kaming lahat na iyong mga anak ay magtatagumpay sa anumang hamon at laban ng buhay po namin, sapagkat ikaw ay nananatili sa aming buhay, na ikaw na Diyos na sinasamba po namin. Sa oras na ito, Ama, ang aking dalangin, pagpalain mo po ang aming kapatid na Rachel Anyora, na sa darating na linggo, Panginoon, ay magdaraos ng kanyang kaarawan. Ingatan mo po ang iyong anak nito. Pagpalain mo po siya. Patuloy niyang maranasan ang patuloy na pagpapalang mula sa iyo, sampo ng kanyang buong pamilya. Pagpalaan mo po ang kanyang husband na si Brother James, at pagpalain mo din po ang kanilang mga anak. At patuloy sa kaarawan ng aming kapatid na Rachel, ay patuloy kanyang kikilalanin na ikaw na Diyos na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan ng kanyang buhay, at manatili siyang magtiwala sa iyo hanggang sa uli ng kanyang buhay. Amang Diyos na kataas-taasang nasa langit bayang walang hanggan, sa oras na ito, Ama, dalangin ko ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay nagdaranas ng mga sakit sa kanilang mga lupang katawan. Sa iyo, Diyos, itinatas ko ang lahat ng ito. Nawa, Panginoon, ibangon mo sila mula sa banig ng karamdaman, at sila ay patayuin mo at lumakad silang nagtitiwala sa iyo. Anumang klase ng sakit na ito, maging ito man ay terminal illness, anumang klase ng sakit na dumapo sa kanilang lupang katawan, in Jesus' name, Father, I pray. Tingin mo po kami, Ama, na mga kapatid namin ito maramdaman nilang tunay na kagalingang mula sa iyo, na ikaw na Diyos na kinikilala nila ang dakilang manggagamot po namin. Naway patuloy mong iparanas sa amin, Ama, ang iyong dakilang kapangyarihang ito. At sa oras na ito, kami na iyong mga anak ay sama-samang nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, at sama-samang itinataas ang iyong dakilang pangalan, at patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Salamat po ng marami sa walang hanggang pangakong binitawan mo sa amin. Salamat po ng marami sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong mabuhay pa sa mundong ito. Ama, lahat ng mga bagay nito ay patuloy kong dalangin sa iyo, at ang iglesyang kung saan ang lingkod mo ay naglilingkod. Pagpalain mo ang iglesyang ito ng Imus Church, at gamitin mo siya, Mightily Father, para ikaw ay patuloy na ipakilala sa lahat ng madla. At ikaw lamang, at ikaw lamang, at wala nang iba pa. Aman, lahat ng ito ay aking pong samot dalangin, inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Bago tayo mag-hiwa-hiwalay sa umagang ito, ay tanggapin natin ang pagpapala. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos kasama ng banal na Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa.